Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. April 23, 2026, Thursday. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, maya-maya paring Jonathan De La Cruz. At alas 9, Good morning. meron po kaming legal expert Ayan. interview. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23, sa Signal, sa Sulit TV, sa Satellite, sa TV Plus, Ayan. sa GMA, Afford the Box. Good morning sa iyo, pare. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron ka bang ayaw batiin? Medyo wala nga. Ay, hindi. Pare, sorry. Babatiin ko nga pala ang aking Sino? sister-in-law. Nakilala mo to dati. Nag-dinner tayo minsan sa Singapore nung bumisita rin siya. Si Girlie Tanuan Hermanos. Ayan. Happy birthday, Girlie. Happy birthday. Ayun. Mari, nagluluto rin ba ng... Oo, nagluluto rin yan. Pero I think out of town siya ngayon eh. Doon sila sa labas birthday. Aha. Ngayon, marami pong issues Ako, dami sa ngayon. larangan ng politika. Oo. Pero mamayang second half natin i-discuss yan. Alam namin atat na atat kayo. Gusto nyo malaman. Ano ang mga pasikot-sikot na mga issues na yan. Mga politika kasi. Yung impeachment kay Sara. Oo. Yung kay Speaker Martin Romualdez. oo. Yun namang Kay Saldi. drug issue naman kay BBM sa Supreme Court. Oo, yan. Bakit yung tatlong... Ano to mga legal aspects to na kailangang pag-usapan. Hindi pwedeng haka-haka at Yung tatlong... fake news. bakit wala yung Senate President?
speaker hindi dati, kasali, vice no? president, president. Si Ano, exempted? Chis Speaker, Escudero? Chis Escudero, President Chis Escudero. Exempted. Okay. Mamaya po yan, second half. Meantime, hindi naman nawawala yung problema ng bayan. Para Hindi. bang Hindi etong pa rin. mga usapin dyan sa larangan po ng politics, parang natatakpan. Ito mga urgent. Okay? Ang number one, okay, sabi, yung Fitch, Yung Fitch. Fitch, Outlook. naglagay po ng negative outlook. Kahapon pinaliwanag natin. Importante sa atin yan kasi binabantayan po yan ng ating mga nagpapautang sa Pilipinas. Both private sector at government. Malaki po yan. Tinitingnan nila yan. Yung mga investors, tinitignan din yan. Kasi yung Fitch, pinag-aaralan niya kung anong financial standing ng Pilipinas. Nag-negative outlook siya. Pero merong yung bawi doon? Well, bumawi yung si Sa Palasyo ba? BSP sa BSP si Governor Eli Remolon na. Oo. Sinabi niya yung maganda pa rin ang posisyon ng ating ekonomiya, bro. Pero Growth meron is pa rin strong, the negative. banks are in good shape. Ang problema dyan, it Baliw, might start yung trend na maging negative ang outlook sa atin ng mga credit Si rating. Finance Secretary Frederick Goren, sinabi niya, yung outlook revision na yan based sa external factors. Aha. External geopolitical shock coming from the Middle East. Yes, Ayun. I know. Pero kailangan natin mag-adjust. Lahat naman Definitely. po, lahat ng ibang bayan, ganun. Tinatamaan nitong Middle East, effects ng Middle East War. Pero tayo, depende kung paano Pero, tayo kikilos. Para lang review, binabanggit mo, ano ba yung effect talaga ng downgrade sa credit rating natin particularly? Yung psychological yung confidence level, yung matindi ron Kesa dun sa direct effect. Hindi naman dire-diretso, tataas agad ang mga interest rates and everything, ganun. Hindi ganun later on, Para bang yung mga baka mangyari yan. Pero yung, bottom line, para bang yung mga margins, kung investor ka or bangko, yung mga margins. so mas down the maikli. line, yung pag nawala yung confidence na yun, down the line, malaki epekto kasi may slow down sa economic growth. Pag nag-slow down na economic growth, dadami ang mas mahirap sa atin. Hihirap ang buhay. Okay, tatanungin lang kita, this is a question, again, stupid of me, I'm not really a big businessman or something, or a successful one. Pag ganyan, di ba dapat isang negosyante ka o investor, pakita mo, hindi, yan, kung perception rin lang, pagpatuloy natin ang mga proyekto at tuloy natin. Kaso lahat affected ng perception Ganon. Kasi iisipin ko, No, what I'm saying, ganito wag mong mag-isip, ipakita, kumbaga sa five boxingero, wag mong pakita na saktan ka. sana, in an ideal world, dapat okay. gano'n na maging reaksyon. So it's up to the government now to boost confidence. Kasi yan kumbaga mental Kasi, mental yung problema kasi ngayon Nabanggit ko lang yan, di ba? I covered the property industry. Umugong, 2 days ago na ang Ayala Land, one of the biggest, umatras sila, sinara nila yung sales at para dun sa yung kanilang malaking proyekto, yung Lorian. Tigil muna. And may mga nakabili Kita na mo? and all that. Yung mga ganun ba? That's already Ayala Land. Yan, yung walang confidence. So, ang obligasyon ng gobyerno ngayon, dapat, number one, to build confidence. And ang sabi ng mga economists, meron akong, halimbawa, si dating Finance Secretary Margarito Tevez. Okay, ang sabi niya. Kasi kailangan mag-respond daw agad dito sa krisis na to. Okay? Ang sinasabi niya, balance between ayuda. Okay. Tamang move yun. Kailangan ayudahan kasi mahihirapan yung mga tao. Yung mga, And para saan ba lahat ng ginagawa ng gobyerno? Hindi ba para sa taong bayan? Quality of life. Medyo maibsan ang kahirapan. So sinasabi niya, kombinasyon ng ayuda. urgent relief, ayuda, wag naman pong isakripisyo daw yung programs to spur economic growth. Okay?
Andyan po yung agriculture. Andyan yung sinasabi natin infrastructure, yung tatlong sector na yan at tourism. Ang sinasabi ni Gary Tebes, isamin na yung education and health. So, yan po. Kasi hindi raw ano yan eh. Yung balance ng fiscal discipline at saka need for spending. Kapag humihina ang economy, kailangan gumagastos sa gobyerno, pang-priming yan. Okay. So, ano yung gagastusin? Ayuda. Pero wag daw kalimutan yung infra. Infra sa To health, pang-prime the infra sa economy, education, infra sa agriculture, infra sa public works, infra sa tourism. Okay. Yan po sinasabi ng mga economists ngayon. Okay? Halimbawa, ito naman pero may yung iba kasi kung mag-criticize, parang narrow-minded stance na puro ayuda raw. Hindi naman narrow-minded yun. naman. I mean, Kailangan din pong ginagawa yun. Lahat ng bayan ginagawa yan. Yang ayuda. Ang kailangan lang natin gawin, yung ayuda, meron pang ibang measures. Okay? Yan po ang sinasabi ng mga economists ngayon. Ang akin sana, we talk about this, we always talk about this sa Karambola. Sana yung ayuda program din, tied up sa production din or tied up sa, to pang-prime the economy. Livelihood. May livelihood, may and all that. Pagtaniman mo, maglinis Meron naman kayo ganun dyan. pare. Pero ang Hindi yung one time o 5,000. Pag naubos na yan, wala na yan wala eh. na nga. Oh. Well, kasi That's yun what- yung shock absorber. Yung initial na 5,000 na yun, may shock eh. Okay. Karaniwang ginagamit ng mga government yan to ease. Yung simula nung crisis, merong tinatawag na shock. Eh. Para ma-absorb yung shock na yon, magbibigay ng ayuda and then makaka-adjust na rin yung mga tao. Okay? Okay. It's an Yun initial, yung karaniwang rational. Oo. Kung bakit sa simula ng crisis, nagbibigay. I like your yung analogy. Ano sabi mo yung bumper? Parang ano lang. Shock absorber. Shock absorber. Parang Parang naisip ko tuloy yung pag, di ba, yung pag Tulak mo konti. jump start, tinutulak tulak na mo ganyan. konti. Aandar na. Yan. Okay. Well, pwede. Okay, I agree. Pero Sabi, ang problema lang think dyan, may mga nagtatanong gaya yung mga kapitbahay ko. Sana naman, wag lang sila yung binubunggo nyo. Bungguin nyo rin kami. Kaming may mga middle class Meron na naman. nasasaktan din kami. Ang problema sa middle class, yung mga wage earners, yung mga salaryman, Right. yung mga empleyado. Ano pa ba mga terms? Salaryman kasi sa Japan tawag yan. Salaryman. Yung mga empleyado. Nagbabayad ng buwis. Yung mga negosyante kasi, yung mga maliliit, meron silang available na lending program sa kanila kung nahihirapan sila na collateral free. Pero yan, kailangan mo pa rin bayaran. Eto, may sinasabi po ang PIDS, Philippine Institute PIDS, for Development Studies. Ito ang lumalabas na think tank ng gobyerno. Okay? Ang sitwasyon daw po halimbawa sa transport, public transport, bumagsak daw po na mahigit 20% ang revenue ng mga public transportation. Okay, yan daw po yung senaryo nakikita nila. And therefore, kulang pa daw yung binibigay na subsidies ng government. Ang problema kasi, yung sinasabing service contracting, Oo, yan. hindi pa naman umaandar yan. pa. Eh. Ano pa lang yan? Yung Drawing pa discount lang sa yan. fuel, maandar na ba yun? Yan. Mga yan, kahit pa paano, iepekto sa mas maraming tao rin. Yan, gumagamit ng sasakyan. Particular. So ano po ba yung mga intervention? Either mga fare biyahe. increase or increase the subsidy. Dalawa lang yun. Yun ang sinasabi ng PIDS. Di ba? Mag-increase kayo ng fare or increase kayo ng subsidy. Hindi ba pwedeng kombinasyon? Sa tingin mo. Ang hinihingi kasi 10 pesos eh. Oo. Pero hindi naman 20% yun eh. Ang 20%, ang magkano ba minimum fare ngayon, Winner? 10 piso? 10. 13. 20% ng 13, Wala na 260. 10 piso, oo. So, 260, yung 10 piso, ang laki naman nun.
Di ba? Oo. O ngayon, pwedeng sabihin kombinasyon, increase ng piso, yung matitira, increase sa subsidy. Pwede ba yun? So, lahat mag-absorb. Okay. Yung piso siguro, hindi naman iindahin ba yun ng taong bayan? Although yan, pinigil na ni BBM eh. Oo. Hindi niya pinataas ang mga singil sa bayad Sa pamasahe. pamasahe. Pinigil niya yan. Although, hindi nag-resign yung taga-LTFRB. Oo, kinontra siya, no? Okay. Meron pong report, mga restaurants, maliliit o malalaki, nasasaktan na rin daw po dito. Wouldn't be surprised. Yeah, halimbawa, may mga sinasabi sila sa Facebook, okay? Magtitigil muna raw, magsasara muna raw sila dahil sa hirap because of the crisis. May mga nag-a-announce sa Facebook na mga, isipin mo pag nagsara yan, yung cook, Oo. yung Multiplier kahera, effect, ano? Oo. yung mga waiter, walang trabaho. Hirap Naku, yan. may mga pamangkin akong ganyan. Uso na ngayon yung kainan. Kahit anong level na income mo, meron ka mapupuntahan na kainan na ayos ka pa rin, pasok ka. Pero kung magsasara yung mga yan, pare, sa hirap na, siguro wala na rin kumakain sa labas. At maraming nagbukas, maraming yung mga bago nangyari to, whether coffee shop, chain, restaurant, parang yung timing hindi maganda para sa kanila, no? At nagma-market sila sa Facebook, online din. But now, Ito angal nila, pare kahit anong Joel. online marketing. Ang dami niya nagninegosyo yan, ha? Pumunta ka sa kahit na anong lugar, mall. Oo. Merong mga established na eating places. At meron doon sa gitna lang, stalls. Sa labas ng mall, meron naman kainan ng, yung mga riders. Kainan ng mga hampas-lupang kamukha natin, winner. Yung mga pares-pares na... Mga ganyan. Marami yan. At ang nagiging problema daw po nila, tumataas ang renta. Lalo na kung nasa mall ka. Ang mga mall nagtataas ng rents. Hindi mo pwedeng pigilin yan. Ewan ko kung yung presyo ng fuel, kaya idikta ng gobyerno, ewan ko kung yung rental sa mall, kaya nilang sabihin, wala na muna increase. Suswapang niya may-ari ng mall. Lahat yan. Lalahating ko na yan. Okay? Tapos yung increase in utilities, pare, water and power. Lahat ng restaurant, lahat ng kainan, gumagamit yan. Malaki ang gamit nila ng tubig. Malaki ang gamit nila ng kuryente, aircon, refrigerator, lahat. Hindi, okay lang sila, inaasahan nila yung 12 months na lang yung pagbayad dun sa refund ng Meralco. Tatawa ka naman. Mag-usapan na. pag-usapan natin. Nakakainis. Okay. Isa pa pare, tubig, ano ba yung naisip? Panggatong. Panggatong. LPG, ang taas. Taas. Hindi ako magtataka kung bakit nag-aangal lang sila ngayon. Okay? May association yan yung Resto PH. Sabi po ng association na yan, across the board daw ang tama. Okay? Down ang sales kasi foot traffic. Maraming tao ay lumabas sa mahal ng fuel. Yung mga dati may kotse, pakakain sa labas. Ngayon, hindi na lumalabas. Luluto na lang sa bahay. Yan. Okay? Bagsak ang foot traffic. Tapos, tumaas ang gastos nila. And therefore, limited yung sales mo. Hindi mo mabawi yung puhunan. Cost of operating, yung fixed cost. May fixed cost yan yung operating, yung operations ng kainan. Kumbaga yung rent, fixed yan. Yung more or less, yung capital expenditure, yung depreciation, fixed yan. Yung kahit papano, yung kuryente, tumatakbo yan with or without customer. Oo.
Hindi ka naman pwedeng, well, yung iba nagpapatay ng aircon. Pag may dumating na customer, bubuksan. Oh. So yung gas at saka yung tubig siguro, sigun yan sa dami ng sales mo. Oo. Pero mataas pa din yun. Oo. Ibig sabihin, sa konti lang ng kumakain, hindi kayang takpan o mapunuan yung fixed cost of operating. Yung hindi mo po maiiwasan, yun yung fixed cost. Okay? So yan po ang reklamo ngayon. 49, almost 50% ay small restaurants. Okay? Yan daw po yung mga kumakain below 500 pesos. Between 500 and 1,000. Okay? Yung below 500 pesos, 42% yan. 42% daw Okay. below 500 na. Ang hindi ginagastos yung between 5 and 1,000, 34%. Ilan lang naman kasi yung fine dining dito sa atin eh. Di ba? Kung sa bagay. Iba lang yung iba na yan eh. So, ano ito? Nanghihingi rin ba ng subsidy? Yan ang ano dyan. Yan ang matindi dyan. Okay? Yan ang matinding problema kasi ilan po ang restaurants, mobile food services, and beverages in the country? Almost 27,000. Oo. Sabihin muna bawat isa dyan. May ilang empleyado? Ilan? 5? 5 to 10? Medyo malaki-laki na yun, yung establishmento niya. Pero karamihan ganun eh. Oo. Sinasabi ko sa iyo eh. Sa karinderya lang eh. 5 yung nanay, yung tatay, lahat. Pero yun, di ba, parang contractual yun or will depend. Hindi kontrata, hindi ka empleyadong permanente. O sabi yun. mo, 2, 3. Sabihin nating dalawa. 27, ilang tao yun? Tapos ilan ang multiplier? By the way, may nakausap akong suki dyan sa karinderya ganyan sa Makati. Hindi sila basta-basta pwede magtaas din ng presyo. Kasi ang tao, talagang tinatanong kung magkano yung ulam, magkano yung kanin. Pagka tumaas ka ng konti doon, lilipat yun sa kabila. Lalo yung mga hili-hilera na karinderya. Okay. Ang problema po ngayon, nagmamahal din kasi yung cost of goods ng restaurant. Tumaas ang baboy, tumaas ang manok, tumaas ang bigas, tumaas ang gulay. Lahat nagtaasan. Kailangan nila magtaas ng presyo. Pag nagtaas sila ng presyo, halimbawa, yung dating 100, meron ka ng 1,000, baka ngayon 120 Wala na yan. na yatang 100, bro. Wala na? I don't think so. Oo. Aha. Paano yun? Yun ang... 120 ang pinakamura. ang balita pa, pare, ngayon, ang rice importation daw natin, maaring umabot sa almost 5 million metric tons this year. Okay? Dahil sa El Nino, sa threat po ng El Nino. Yan ang sabi ng Department of Agriculture. Ang nakikita nila, 4.8 million metric tons. Ang ating kakailanganing importation. Okay? Ayun, nandito si yung ating Friday special. Nag-advance. Parang restaurant to eh. Nandito po si Congressman Mark Santos. Maya-maya si paring Jonathan nandito na. Pinag-uusapan namin paring Mark. Yung rice importation daw ay aabutin tayo ng 4.8 million metric tons. Record to. Dahil sa El Nino, magkaka-El Nino. Sabi po ng Pag-asa, sa June na yung El Nino. Halos definite na. More than 70% magkakaroon na. Okay. Good morning, Mark! Good morning, good morning. Congressman. Mga kakarambola. Wala ba kayo session ngayon? Kahapon, umatendo ko na. Mukhang exciting. Mamaya, second half. Mamaya. Meron tayong interview. Meron tayong mga Meron kausap, tayong may resource legal person expert tayo. na may interview. Very good, very good. At alamin natin yung
wala po kaming kinakampihan dito. Ang gusto namin mangyari, maintindihan nating lahat ano mga legal issues tungkol dyan. Tama. Oo. And then we can have an informed Ayan. position. Puli-politika Yung po ang dyan. mahalaga, informed position. Kesa doon sa position based on emotions. Oo, yung Tama. tira ka Yun kagad, ang hate nakakatakot. kagad, rage kagad. Huwag naman. Informed position. Maraming revelation, ano, kahapon, Marami, no? marami. Oo. Ito, Ganun pinag-uusapan pala pa lang kalaking muna namin ngayon eh. Sa pag-uusapan natin yung mga revelation na yan, lalo in the legal aspects. Pero ngayon, Ang hirap lalong ng buhay. humihirap ang buhay. Yung mga kapitbahay ko, kinakausap ako kahapon na paano ba mga solusyon, banggitin to sa karambola, gano'n. Halimbawa, Yeah, etong everything. farm to market road, Oh. okay? 33 billion po yan. Ang sabi ng Department of Agriculture, magsisimula daw dapat ng April, ay mukhang hindi raw po matutuloy. Dahil sa? Wala mo, anong dahilan? Anong dahilan na? Ongoing global oil crisis. Teka muna, hindi Yan naman nga tayo... po ang solusyon sa krisis eh. Tapos sasabihin Teka nyo, muna, yun hindi ang tayo dahilan kung bakit naghahanap hindi ng high-tech na highway na makinis na farm to market road to. Ay, sabihin mo kay Chur Laurel yan. Inaku mo, sir eh. Diyos ko. Meron Kaya daw sila pala, 1,600 farm to market roads. Wala kayo niya sa Las Piñas, pare, walang farm sa inyo. Wala sa walang farm NCR, doon, wala pare. rin. Kailangan makinis ang daan doon, pare. Mahigit 2,000 kilometro daw yan. 1,600. Hindi pa raw po matutuloy. Dahil sobrang taas ng presyo ng inakyat ng presyo ng mga materyales. Yan. Bababa po ba yung materyales? Kailangan na yung farm to market. Tama, ano ba yon pare? Tingin mo justified yung katwiran nila? Dahil sa global crisis, kaya hindi Yung mga matutuloy ibang yung farm bansa, to market. tigil na road. rin. Grind to a halt na rin sila. Depende siguro sa ano eh. Sa fiscal discipline ng executive department. Kasi at this time of crisis, talagang maraming factors na involved dito. And then at the same time, alam mo, matrabaho. Pero hindi dapat maging excuse eh. Ginagawang excuse eh. No? Oo, kasi ang program of work niyan, for example, just like sa I'm not sure kung DPWH ang magi-implement niyan eh. Hindi raw nila ma-finalize Yes. yung cost ng farm to market road. Bakit hindi? Kasi medyo Kailangan yan. nagtaasan lahat ngayon, ano? Kaya ang gagawin daw nila, they will coordinate closely with the DPWH. Ayun na. Yan na yung mga standard. Wala kasi po, January, wala pang crisis, dapat noon umaandar na kayo. Tama. Kung nagpa-bid out kayo noon, tapos inabutan sila ng crisis, ang mangyayari dyan, adjustment. Escalation clause. Big escalation clause naman yan eh. Hindi ba? Abril, tsaka kayo magkakadesisyon. Ang desisyon nyo pa, hindi mo na itutuloy dahil mayroong crisis. Tag-ulan na. Paano yan? Ulan na. Hindi ka na Ano makakapagawa mangyayari niyan. doon sa 33 billion na yon? Kinuha-kuha nyo yan eh. I-realign na naman ba yan? I don't know. Malamang, pare. Kung hindi nila magagawa yan, Nasa gaan na yan. kailangan na yan. Baka ibigay sa iba. Ah. Kukupad-kupad kayo, patay-patay kayo. May mga limitations kasi ang GAA eh. Hindi mo basta-basta marirealign Ganon. unless na talagang may batas pang... Pero hindi ako sigurado, no? Pero ganun ka-specific yan. Kasi, for Hindi, example... kunwari sila lang mag-a-approve, pero ang tatrabaho, DPWH na. Kasi hindi naman nila kaya. They don't have the know-how. They're not into So, construction. itutuloy at pa rin ano. ang trabaho. Tutuloy yung trabaho, DPWH na ang gagawa. Pero sila ang mag-a-approve. Pero ang problema ngayon, Kuya Conrad, Kuya Joel, walang nagagawa hanggang ngayon. Wala. Kasi maraming failure of bidding, babaguhin yung Sa program public of work. works. Oo. So, ang public works may problema rin. May problema kasi yung program of work, yung costing kasi, di ba nung una-una, nag-declare na bago ipasa yung budget is 50% babawasan yung Public works. yung CMPD. Yung cost of materials. Cost of materials. So nag-adjust na
And then nag-a-adjust pa ulit ngayon. So hopefully, sana maayos na yan. Kasi very fluid yung ano eh. Hindi naman, So, meron bang project sa inyo sa Las Piñas? meron naman yung mga naiwang projects before Ay, pa. dati na yun. Dati na yun. Funded no? na yun. So yun Hindi bago yan, ibig sabihin. yung 2026 maraming nakapending ngayon. 8:33 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba? Meron na. Philippine Airlines yan. Campaign? Campaign. Ay, magtataas na ng fuel surcharge. Oh, jet 19% yata. Pangalawa sa pinakamataas na level. jet fuel kasi. yan. fuel. Jet fuel. Tataas na po. So, Requirement yun. tatamaan ng tourism dyan. Mga ticket. Garantisado. Okay. So, anong gagawin natin? domestic, Tourism, agriculture, hindi matutuloy yung Farm to market roads. roads. Hindi Bakit matutuloy. hindi matutuloy? Hindi pa tumaas daw ang cost eh. Oo eh. Because of the Mid-East War. Eh, oil matagal na natin sinasabi sa yun na kanila nga yun, eh. huwag kayong masyadong Eh kung pasigurado. tumaas ang cost, kailangan pa rin kagatin. Oo. Ibig sabihin, hindi na lang kami kakain, tumaas ang cost nyo eh. Kaya nga dapat mas targeted sila ngayon. Doon sa mga talagang production areas. Yun Sa ang- akin, oo, Oo, whatever the cost, Whatever the cost. kailangan gawin nyo yan. Eh, palusot yan eh. Unless Kasi parang hindi pa nila nagagawa yung mga... never nilang nagawa pa yun kasi tingin ko hindi nila kayang gawin. nag-aayos. Meron silang listahan. May listahan ng Nakita ko yung Oo, listahan may na nila eh. monitoring ano sila. Meron silang listahan ng mga data roads collection. to be handled, pero ewan ko kung yung listahan na yun ay kompleto, hindi kompleto, hindi natin alam. Likely daw by May sila magsisimula. Ay kailan pa Tagulan na yan. Anyway, Oo, meron oo. po tayong konti message galing sa Regasco. Mabilis maubos ang LPG mo? Naku. Bulok-bulok ba? At walang tatak? Ang tangki mo? Nako, maging alisto. Baka dinadaya ka na at delikado pa yan. Kung naghahanap ng LPG na tested and proven na ang kalidad, tama ang timbang, at available pa nationwide, dito ka sa Regasco. Mayroon silang mahigit 400 showrooms at higit sa 2,000 dealer network sa buong Pilipinas. Kaya ano pa ang hinihintay? Hanapin ang Regasco sa mga suki ninyong LPG dealers. Tandaan, para sigurado, Regasco. Ayun, may rhyme. dapat dinagdagan. Ano? Ah, Ng ano? mas mababa kaysa iba. Ang presyo. Yes. Yun. Yeah. Pare kanina nire-report namin, dami nagsasarang eateries. Marami. Patong-patong ang problema. Bukod sa LPG, tubig, Yan. ilaw, Ilaw. kuryente, renta, Cost of materials. yung at tapos, nabawasan pa yung mga kumakain. Bawasan sales. Anong gagawin mo? Papalugi ka? Di Can you na bet? Magtataas Kaya pa. sinasabi nila, nung COVID, ang dami rin kasi nagsara eh. Ito, mas matindi to. Mas matindi ito. Cost of production. Salamat na lamang sa Department of Agriculture at wala silang ginagawa. Pag nahihirapan kayo na maghanap ng karinderya, pumunta kayo sa mga 5-star hotel para makita nyo. Kita lang. Hindi kayo kakain, ha? Kaya titingnan nyo lang. Pare, sakit naman nun. Tatangod ka? Oo, pumunta kayo doon. Sa mall. Para kang namamalimos. Tsaka hindi lang yung pagkain makikita mo doon, yung mga kumakain din. Yun ang importante. Nakikita mo yung mga kumakain. Actually, yun ang dapat mangyari. Hindi Nakikita mo yung mga, apektado. nakikita mo yung tinatakaw ka lang, gano'n. Hindi, nakikita mo yung mga kumakain para magising sila at magkaroon ka ng shame campaign. Yan. Tingin mo, effective yan, shame campaign? Ano to ngayon eh? Nagtitipid sila. Hmm. Yung mga Ang kumakain hindi sa lang kaya five-star. siguro magtipid,
yung top 1%. Nagtitipid din daw sila. Na. Imbis na... Meron nga attendant party mamaya eh. Bigatin daw yung pagkain. Nagtitipid ba yun? Hindi, sa halip na isang malaking steak, maliit na lang. Filet mignon na lang. Eto pa, may isa pang problema. Bukod sa wala nang ginagawa yung Department of Agriculture natin para tumaas po ang production natin sa pagkain, yung paborito ni Winer na secretary. Yan. Ang sinasabi po nitong mga magsasaka, yung push towards green eco investments. Wala rin. Naglaland grabbing na ng mga agriculture lands, pare. Ayaw pa kasi ipasa ng Bagong LU. ano raw to, land use land act kasi grabbing wala ang nadi-displace mga farmers. Mga farms. In the guise of Green energy. Energy. Renewables. So ano yung mga green energy? Ngayon, Alam solar. na. Ano yan? Solar, yung mga... Hydro. May incentives yan. Ha? May Biruin. incentives yun. Incentives yan. Nakakalimutan na yung solar no? Oo. Oo. So, ang yan daw po, nag-expansion ng energy projects. Kasi meron mga carbon offsetting Hindi, may Footprint, financial... footprint, yung mga footprint. Ano? Hindi, kung walang lupa, maglaland grabbing ako. Ang laki ng ano nila, ang laki ng kanilang incentives na dyan. Baka naman nga misdirected yung incentives na yun eh. Actually, Pag may land grabbing kayo, hindi pwedeng bigyan ng incentives yan. ang pwedeng gawin dyan, pagdating halimbawa sa productive areas, kung irrigated yan, huwag nyo sasabihin na unirrigated. Sino nagla-land grab? Karamihan Yung mga po ganun. dyan ay foreign companies. Meron silang, mangyayari dyan, meron silang agent na local. Yung agent na local Yun ang tarantado. Yun ang May front sila, no? May dami sila. Oo. Usually yan. Para malinis kami. Hindi, tsaka number one, ang foreigners, they cannot own lands, di ba? Parang may restriction yan. tayo. So, dapat imbestigahan dyan, tutukan dyan, yung DAR, yung So, conversion. another problem yung- yan, Oo. pare. Excuse me, let us be Ano? dito accurate here. Ayan ay based sa mga comprehensive land use plan ng Si LUP, certain oh. LGU. What? Sinusundan nila. Na ang gumawa ay yung yung agent tsaka yung Ang tumrabaho. trumabaho. Kasi yung LGU does not have Actually, the ang expertise apektado dyan, to aside do the from the LUP. productive areas, yung mga designated na protected areas o kaya yung mga IP. Yun. Ayun, IP. Ayan. May Indigenous mga people. ancestral Lands. po sila. Yan ang mga Yan ang mga yan open sa land grabbing. Yan ang mga niyayari dyan. Baka nakalimutan Pare niya. masungi. Hindi, yung sa Boracay, naalala niyo yun? Ayan. IP yun, di ba? Oo. Meron nga eh. New Clark May City. kaibigan ako, yung lola niya, bayad na Ng amilyar. amilyar. Biglang mamaya-maya, napatungan. Napatungan na. Tama, maraming ganun. Naging golf course na sa Antipolo. Yun ang Yan. problema. oo. Meron akong ganun na Nabalitaan. hindi lang nabalitaan, nagbigay ng papel. Meanwhile, yung argument mo naman, Kong, may ini-explain din ng ilang mga developers, mga gumagawa nito. Pwede nang ipagsama ang agriculture at renewable Mixed sa isang use, ha? lugar. Mixed use na. So, pwedeng magtanim sa ilalim habang nasa taas yung windmill. At, May kita ba yung farmer doon? ay, hindi ko pa alam yun, bro. Basta pwedeng pa. Wala na. Hindi ka lang. Ang problema, nagiging second class citizen eh. Yung mga nasa farm sector. Sabi ni Astro, nasa 24% ng labor force nasa farm sector. Ang laki nun. Agricultural, no? Oo. And yet, wala pang 10% ang contribution Production yan. sa economy. So, yun ang statistics. Kaya talaga. maraming mahirap sa farm sector because of that. Ba't hindi naasikaso? Ito na naman, ang sabi po ng Pag-asa, 80% chance of El Nino. Tagtuyo. Oo, tagtuyo talaga. tuyong-tuyo. Meron na ba tayong ginagawa? Sinasabi ni paring Ben kahapon, Jonat, meron daw, nilapitan daw siya ni Solidum. Gob, pwede sa inyo to. Mobile solar irrigation. Mobile Hindi solar fixed, pwedeng irrigation, ilipat-lipat. Ilipat-lipat. So,
malaking investment eh. Hindi kailangan ng kuryente, no? Kung isang farmer ka lang, hindi mo kakayanin. Kailangan siya. Ang sinasabi dyan, that was meant to be handled by Irrigators Association. Ayun. Asosasyon yun eh. Ngayon, ewan ko kung na-work out na nila yan. Kasi that was, mayroon talagang budget for that eh. Oo, bakit hindi na lang yun? Tsaka may mga invention tayo. Para mga tumaas ang Philippine farm inventors. production. Ano bang agencies ang ano dyan? NIA, di ba? National Irrigation, no? Oo, Authority. meron. National Irrigation. Eh, ito pati kuryente. Pero hindi, maski LGU, pare. LGU, pwede kaya mag- nila Yes, yan. oo. Kasi yung investment, mga 100,000, 200,000. Ang LGU eh, pwede kaya dyan. yun. Yung mobile Yung na, mobile no? na yun, oo. Kaya nila siguro. yun. Subsidy din ang ano. no? Merong LGSF eh. Oo. So, Yes, so, tama. Ngayon, kung darating tong El Nino at wala tayong gagawin, Wala. siguradong gugutumin tayo. Yung drought, pare, yun ang matindi. Hindi lang yung farmer na tatamaan doon, pati tayo. Which also means yung mga river systems natin, ayusin. Yung mga carrying capacity niyan, ayusin. Which Para means pag dumating dredging. ang ulan, Oo. huli. Yes, May oo. mahuhuli at May lahat. catchment dapat, ano? Para may Yung source ng catchment tubig. basis oh. maayos. Yun ang... Ewan ko kung anong ginagawa. But that's supposed to be under... Problema. Kung El Nino, tagtuyo talaga. Walang pare, tubig. Eh. oo. Ang bigat. Ngayon, and that will also involve infra. Kailangan yung mga Yes, ganun. Because paano mo... May diversion yung yan catchment. eh. Oo. catchment basis, etc. Yung mini impounding, Yung water small, impounding. sweep ang sa- tawag Oo, doon. hindi yata nagagawa Sweep, yan. sweep. Hindi Is nga wala eh, pang, wala nga. small Actually, water if that impounding. sana pinag-inaugurate na yan. Ay, mas madali yan kaysa sa farm to market road. Oo. Yun ang dapat tinutukan ni Eto Secretary. pare, wala pa yung El Nino May mga forest fires na. Lalo na dyan sa Sierra Madre. To the point, bawal ang trekking ngayon sa Benguet. Kasi ang cost daw ng mga forest fires, ang suspicion nila, kasi wala pa yung El Nino Oo. Wala pa yung... Ay, mga So dry. trekkers. Dry yan. Dry. I think sa Laguna yesterday, parang 11 hours yata inabot yung sunog. Parang kalayaan. Eh kayo naman po mga nagte-trekking. Laguna. Di ba? Eh, pag Trekking nagtapong, nga kayo, pag nagtapong ka lang ng bat ng sigarilyo doon, eh, patay na yan. patay na. Oo. oo. Teka muna, gusto niyo ba ng good news? Ano? Sige, anong Okay. good news mo? Mabuti na lang, ang Energy Regulatory Commission, ERC, nakinig sa karambola. Hindi naman. Inano nila, yung refund ng Manila Electric Company ng Meralco now, 4.17 billion. Ito yung Ilan? 14.17 Payat. billion. Payat. Payat yun. Now i-reduce na sa 12 months, bayaran nyo na. Dati kasi 36 months eh. Medyo teka muna. Matagal. Bakit hindi bigay lahat? Ay, ngayon Isang din, buhos. ibigay Oo, na. ngayon din. Hindi, may Supreme Court ruling yan eh. Yung refund na yan, di ba? Oo. Malaki yan. Pero Mga 200 plus billion yan. Pero ilang taon na nila paring Mark, ginamit yan since 2022. Kaya nga, isa-shorten na. Nag-overbilling sila. Pagkatapos Tapos, ngayon, 36 kailangan may schedule sila, ibalik. nasa inyo na yung pera na yan Hindi ba ERC. pwedeng- Oo. Pero ngayon nga, 12 months na lang. So, medyo yung mga mataas na... Para scripted dyan. Yan ang yung sinasabi Parang sa inyo hindi- eh. Para bang para nagkindata namang na hindi sila. ko na- parang- Alisto lang kayo dyan Magruruling kami. Parang yung isang Papayaran. utility, ganyan tawaran din yan eh. No? Oh, kuryente. Ang tawad ko, 3 years. teka. Sabi na Meralco. Oh, parang nakikinig Hindi, sa atin eh, no? Karambola. Sabi ng ERC, hindi, 1 year lang. Oo. Tatawad ulit ang Meralco dyan. Boss, ganito ang aming tignan mo, cash flow namin. Baka pwedeng 2 years. Mamaya-maya, 1.5 years. May ganun tawaran. Alam mo, iniisip ko yan na Pero nasa kanila na yung pera na yun. yung mga corporate... Dapat na sabihin ng ng ERC, sige, magbibigyan namin kayo, pero we will now return to the original idea of rate basing, which is return and rate base. Hindi na yung performance-based rating kayo. Papayag ako. Yan. Bumalik lang tayo Bumalik dyan. tayo Kahit dyan. 10 years to refund. Return and rate base lang kayo, 12%. Hindi. Ang nagseset din ng rates, ERC. ERC pa rin. Kaya nga, ang ibig sabihin ko, pinalitan nila yan in the original concession arrangements, dapat yan return and rate based. Even in the original Ano ibig sabihin ba na return on rate presidential base? Ang inyo pong kikitain, Ay, hanggang dito lang. sigun, base Base. sa inyong assets. Yes. Kaya return on rate base. Okay? Yung inyo pong rates
ay sigun lang kung ano yung kasama na dun yung mga systems laws, Systems laws, so, oh. ayan, everything. Environmental. Hanggang Kasi may limit ang kita nyo. May At saka cap, may hanggang cap, 12% lang kayo. Cap ano. Oh. Yan. Pero Eh, talagang, pinalitan nila yan, ginawang performance rate base. Tama ba yung 14.17? Billion? Oo. yun yung balance. Yun ng yung sinasabi ng Meralco. Initial lang yan, no? Yun ang kanila sabi sinasabi. ng Meralco. Yes. Oo. Ang sinasabi ng ERC, mas malaki dyan. Ang sinasabi ng consumers, super mas malaki yan. Mas malaki Ang pa dapat na inirilipan Sinasabi. nyo. Hindi, ang sinasabi naman ng Meralco, consumers, huwag kayong masyadong mabahala. Bakit? Meron kaming mga lifeline discount at senior citizen discount para Wow! sa inyo. Oo. Pero ito nga, nagkaroon ng gulo kahapon sa Facebook kasi merong mga nagsabi na number one, yung lifeline discount, sumagot kasi yung Meralco mukhang hindi na inform, hindi Ano ibig sabihin ng lifeline discount? para lang doon sa mga gumagamit Ng ng 200 ng a certain amount of kasi mahirap ka lang, 200 hindi ka naman Electricity. So, may discount ka? May discount ka. Gayon din ang senior citizen discount. Kapag nasa pangalan mo yung ano mo, Yung bill. meron kang discount. Pero na-discover, number one, yung senior citizen discount pala, may cap. Kapag lumagpas pa rin ka dyan, Hindi ka nakasali. hindi ka nakasali rin, regardless kung senior citizen ka. Doon ba sa batas, hindi ba 20% din yan? O yung sa... Ang discount. Hindi. Sa, Sa pagkain lang yata yung Hindi. Kaya gamot, regardless kung galunggong kinain mo o Oo. steak, they will compute that 20%. Hindi po ganun sa amin. Kuryenta. Ano Ito dyan? ang masaklap. Dahil Pag lumagpas ka doon sa konsumo, ay wala na. Wala na yung discount wala mo. na yung discount mo sa senior citizen. So, sinong nag-re-regulate yan? ERC? hindi, ang problema ERC. daw, ERC, Hindi, ang here's the problema, Sila- pinapasa sa atin. Ito, in-explain nila na yan pong lifeline discount at senior citizen discount ay programa ng gobyerno na nagbibigay ng discount. Ang ginagawa namin ang bahagi nito ay hinahati-hati sa lahat ng mga customers. Ayan. Na maliliit So, na tayo halaga sumasagot doon. Para, kumbaga, in-explain sinabihan ko yung kapitbahay ko nga, hindi, alam nyo po, subsidized po kasi yan. Kaya parang pinuponduhan nyo ang less na Kasi katwiran nila. nakaka Programa pala raya sa ng atin, gobyerno di ba? yan. Bakit Oo. hindi gobyerno magbayad? Oo. Bakit ako magbabayad? Ba't ako Tinignan nyo na ba yung bill nyo? Last month ng kuryente? Ay, Di pa, ayoko nga, natatakot natatakot ako. ako. Pinipinahan ko pa pinipinahan ko pa Hindi, ang tindi. Ang tindi. Natatakot nga I think ako mga 20% Sumasaklolo na ako doon sa more anak than ko 20% yung tinaas Oo, ng... So, I mean, Kong, ano masasabi mo nun na sinasubsidize pa Kung na Jonat, natin itong lifeline at senior citizen discount aside from that. So, Hindi naman senior yan Super senior So yan. ngayon, ano sinasabi nila? Anong problema doon? Hindi Umaangal sila, bakit ang mga daw? tao ngayon. Bakit kinonsultan nyo ba kami dyan? Wala kami sinasabing Ibig sabihin, na kami ang magsasubsidize niyan para sa mga maralitang mga customer ng Meralco. Hindi lang, pati renewable energy. Tayo Ano na yan? subsidize. Lahat yan, mga yan, tayo lahat ang kumakarga niyan. Kagaya ng yung feed-in tariff. Ayan, Oh, yung renewable. yung renewable. Tayo Tayo yun. rin. Tagal nang ginagawa sa atin yan. Kaya tignan mo, may mga sisingilin na naman yan. May magagawa daw ba ang ERC tungkol dyan para sa atin? Kakampi nila yung ERC. Huwag na kayong umasa dyan. Okay. Ang tawag, Alam mo, yung, ERC, eto nagsasalita pa si Okay, Juan. mabuti na lang. Ano ba, Francis, ano to? si Francis Juan. Francis Juan. Oo. Yan po ang chairman ng Magandang coach ERC. niya dyan, pare. The ERC's mandate Ayan. is protect consumers. Protect consumers, while ensuring a stable and predictable regulatory environment. Yun. Dapat palitan nila ang nagsasalita. Ano Hindi si Francis. Kasi si Francis was one of the architects of the original transfer from return on rate base to performance. He was the executive director Ng ERC. Before, Galing na siya dyan. Si Francis. So, Insider, yun nung insider, tinanggal oh. yung return on rate base, siya yun. Kasama siya doon sa nag-workout niyan. So, suspect ngayon to. Kaya si Francis, wag ka na magsalita Masyado dyan, nyo naman Francis. Ikaw demonize si naman, Sir oh. Francis yan. Look, kaya ginawa yun para mapilitan ang mga investor sa isang privatization gumastos ng capital expenditure. Who Hindi, cares? wag. Who cares? Hindi. In the first place, pati yung assets na sinasabi nilang pinagkukunan nila ng kung ano-ano,
yung mga assets yan ng gobyerno hanggang ngayon, hindi nga nila nababayaran eh. Marami sa kanila kumuha dyan. Minodernize nila. Of course not. Yung Napocor, almost all of the power plants in the country, prior to all of these things na nangyari, ay government-owned. Sila nagtayo. Government nagtayo. Ang Kaya malalaki investment dyan, yung mga dams. government. Kaya nga Hydro. Nasa Aboitiz lahat yan. Kaya nga binanatan nila noon, naging issue nila noon kay FM, masyado tayong malaking mga nangutang, etc. Pero yung utang na yun, nilagay natin sa mga talagang mga Investments. Big ticket, infrastructure. Anggat, etc. Lahat yan. Bataan nuclear, no? Hindi naman nila binabayaran yun. Hindi, Pisam nga hanggang ngayon. Pisam, we are still carrying all of those things kasi ang laki ng ating Debt, binabayaran. Foreign debt, Yung Pisam up to now, hindi pa nila naipagbebenta yung mga Pero kinuha plant. sabi ni Juan, Mabuti na lang may malaki. para makonsol ka lang. Parang Jonah. Sabi ni Francis. Sabi ni Juan, Francis Juan, we are providing Ang ERC. immediate relief Ayun. to Meralco Dahil customers. because of the Mid-East Kasi crisis. 3 years, Oo. ginawa 1 year. Ayun. But hindi na lang Hindi dahil immediate, sa nanonood sir. sila ng karambola. Sir, immediate na lang kasi hawak Ngayon naman din, nila yung pera ngayon eh. din. Nasa Ayan kanila na. yan eh. Oo. Hindi naman po yan, kailangan kitain muna nila bago nila maibalik sa amin. Hindi eh. Mabuti na lang. Kinuha na po nila yan sa amin. Nagamit na noong yung 2022. Nakuha na At nila. ilang taon na nila pinakikinabangan yung overcharging na yan. Pagkatapos ngayon, bibigyan nyo pala sila ng 1 taon. 1 taon pa nila pakikinabangan yung pera namin. Mabuti na lang, Yun ang mas ibig sabihin. malaki ang malasakit ng MWSS, Regulatory Office, at pininalize nila ang Maynila dahil inapi ng gusto ang mga taga-Las Piñas. Mag-resign na kayo lahat dyan. Sobrang Boss Mark. Galit! Oo, Ang mga hanggang taga ngayon. Las Piñas. Hanggang ngayon, no? 50 Bakit hindi na kayo binibigyan ng tubig? Kaya magbayad kayo ng multa. Dekada na ang pagdurusa namin sa Las Piñas at Parañaque, Kahit na Muntinlupa. magbayad ng multa, Oo. paring Mark, ito yung punto ko. Oo. Kahit pagbayaran mo ng multa yan, hindi Wala naman pa rin. magkakaroon ng tubig Wala yung pa rin. mga taga Wala Las pa rin Piñas yan. Ang kailangan po ma-resolve dyan para magkaroon ng tubig yung mga Oo. taga Las Piñas. Saan ba Hindi niyo para kinukuha yun? multahan yan. Hintayin niyo yung magiging expose ko sa inyo dyan. Yan. Oo, matindi. Kinakabahan ako. Nag-privilege speech na tayo dyan. Yan palang reverse osmosis, may filtration yan eh. Oo. Nag-hire pala yan ng contractor na ngayon ay hindi sila nagkasundo. Kaya hindi maayos-ayos ang filtration plant nila sa Putatan. Nagtataka nga ako ngayon, nag-declare ang Manila Water that they will tap the Laguna de Bay for this coming El Nino. Yes. Sa other side yun siguro. Patay na Yung yan. kalaban, Pero same lake. Pero ang source isa lang naman. It's the same lake. Oo. parehong lake. O ibig sabihin, they will invest on that. Mukhang, kaya nga naiinis ako eh. Ang laki-laki ng kinikita nila. For the last 5 years, I think more than 50 billion ang kinita niyang kumpanya na yan. Magmula nung nakuha nila yan, Yes. more than 150 billion na yan. na. Ang binulsa lang yung dineclare na dividend. Anyway, malalaman natin yan sa Congress ngayon. Sa Congress. May resolution tayong final eh. To investigate. Yan ang gusto ko. Lahat ng utilities. Sana makinig din na ng Supreme Court kasi ang Supreme Court, ano yan eh. Tama na po. Grabe na eh. Natutulog yung mga kaso ng tubig dyan. Sa Supreme Ano Court. naman yan eh? Anong pangalan nito? Tingnan din nila kung sino yung mga malalaking nadadivert, yung mga malalaking development, doon nadadivert yung mga para sa mga maliliit na consumers. Hindi. Doon napupunta? Tingnan, kasi ang lakas ng motor nun. Oo. Ang lakas ng motor ng mga yan. Ito nga eh, sa Forbes Park, ni minsan, Palakasan ni ng pump. Crisis, Oh. drought, Wala, El Nino, wala yan. lahat. As far as they're concerned, wala. Mga swimming pool, Ay, ay siya. kompleto yan. Pare. Hindi naramdaman. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola.
Okay. Meron na ba? Meron. According to... Babalik Acting po, Secretary. Karambola. Aliw, Channel 23, DWIC 882, kasama natin. Jonathan De La Cruz. Ang ating Friday special na naging Thursday muna. Ang Advance. ating special halo-halo. Advance. Mark Santos nag-advance. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo Morning. lahat. Morning. Good morning, Ito na good po, morning. pinakahihintay nyo. Ang ating guest, isa pong abogado, si Attorney Odi Bukoy. Isa siyang human rights lawyer at marami tayong gustong itanong sa kanya. Siyempre, kasama na dyan yung bank accounts. Yan. Yeah. Yan. Yung tungkol naman sa kay Martin Romualdez. Okay. Yung bank accounts nung mag-asawang Sara at Mans Carpio. Carpio. Okay. Yung tungkol kay Saldico. Yun naman sa Supreme Court, yung drug test daw ni BBM. Marami po legal issues. At ang gusto nating mga mangyari, maliwanagan tayo tungkol dyan sa Kaya legal issues. makinig para And you can form matutunan. your own position. Oo. Ah. Okay, nandiyan na ba si Attorney Bukoy? Okay, good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Oh. Morning, Morning, Odi. good morning. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Dapat pakilala muna ng mabuti si Attorney Buko. Si Attorney Bukoy po ay member ng Mabini at FLAG at human rights lawyer siya. Okay? Siya rin ang naging impeachment consultant ata Yes. nung first impeachment. kay Sara. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga ho muli. Okay. Opening remarks muna. Bigyan Yes. nyo kami. Sa lahat na nangyayari sa legal In the side legal front, nito. in the legal front. Legal front, impeachment, yung kaso sa flood control sa Romualdez, yung kay Saldico, ano po ba ang mga initial na reaction nyo dyan? Pati yung kay sa ICC kasi I understand ICC. the ICC already Rejected. the issue of jurisdiction. Yes. Tsaka yung drug case. Napakarami hong masalimuot na usapin ngayon na nangyayari sa ating bansa. Karamihan dito ay legal. Yes. Unang pumutok yung impeachment unang pumutok yung flood control Okay. sa taong ito na naging napaka malaking iskandalo dahil nasasangkot ho dito ay mga mambabatas, mga district engineers at mga contractors na nakinabang mula sa nakaw na yaman ng kaban ng bayan. Okay. Pangalawang pumutok dito ay yung the second impeachment ni Vice President. Sara Duterte na ngayon ay dinidinig sa Committee on Justice sa Kongreso. Okay. At saka yung Lahat po ito ay nagtutugma, lahat po ito ay nasasangkot ang katiwalian sa madalit sabi. Naha-highlight din ho dito yung sinasabi nilang pananagutan ng dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Okay. Marami ho tayong magandang pag-usapan tungkol lang dyan. Marami ho yan na complex issues. Okay. It all boils down in a sense to accountability Correct. of public officials. Yung Correct. actually for the first time in this administration na impeached din si presidente. He was Opo. impeached. Pero Opo. hindi natuloy kasi hindi yung Committee on Justice sinabi nila kulang sa substance. Okay. Kulang sa sustansya. Yes. Kulang sa sustansya. Sa vitamins. Meron po kasing Vitamins. glaring na issue dito sa lahat na to. Tungkol sa pera, hindi po ba, Attorney? Kaban ng bayan. Kaban ng bayan po to eh. So, parang lumalabas na malaking magiging papel dito ng AMLC, Anti-Money Laundering Council. Diyan Tama sa po. halimbawa yung bank account ng Vice President at yung kanyang asawa, di ba? Involved yan, pera. Yung kay Martin, pina-freeze yung assets, okay? Yung kay Saldico, yun maliwanag na malaking pera. Maliwanag po yung kay Saldico.
Dalawa ang pinanggagalingan Ano po ba mga legal implications niyang mga freeze assets, yung AMLC, ano mga legal requirements bago mangyari yan? Okay, ganito po yan in general, ang Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas, yan ang financial analysis arm ng Pilipinas. Okay. Yan ang nagmo-monitor ng mga covered transactions, ng mga suspicious transactions na nagkokonekta sa pera ng partikular na public official na linked sa or nauugnay sa corruption, plunder, money laundering, terrorist financing, and similar instances. Ngayon, particular, nabanggit ninyo yung kay dating Speaker Martin Romualdez, pati yung kay Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ngayon wala pang freeze order sa parehong instance, no? Yung kay Martin Romualdez, although sinabi po ni Ombudsman Remulla na sila ay mag-a-apply na ng freeze order, hindi ang Ombudsman na nag-a-apply niyan eh. Ang Anti-Money Laundering Council ang pwede lang mag-apply ng freeze order sa Court of Appeals, hindi ang Ombudsman. Okay. And, okay? Ngayon pwedeng parallel yan sa na mangyayari. Dapat magkaroon muna ng investigasyon ang Ombudsman and dapat magkaroon sila ng determination ng prima facie finding and reasonable certainty of conviction. Di po ba yun ang Kapalit ginagawa po, ngayon ng Ombudsman? Attorney? Ang sinabi po ni Ombudsman Remulla, mag-a-apply na sila ng freeze order. Hindi ho ganun ang proseso eh. Ang Okay. proseso, magki-case build up muna sila, magpa-fact finding, and then pwede silang, pag meron na silang conclusion, preliminary conclusion, no? Tsaka ho nila i-refer yan sa Anti-Money Laundering Council. Isusumitin nila kung by affidavit, by complaint affidavit, by request for assistance, ilalagay nila dyan, verified affidavit, pati mga ebidensya nila, and then the Anti-Money Laundering Council will make its own determination after an analysis of the evidence. Ayun. Then and only then, tsaka siyang pwede mag-apply ng freeze order sa Court of Appeals. Kaya kulang ho yung sinabi ni Ombudsman Remulla. I think yun. Hindi nabanggit ng todo ng mga reporters because that was the context of it. The context being, ang nangyari ho yata doon is they already have certain information. Tapos na yung fact-finding. Nagkaroon ng initial because please remember that the ICI was the original venue for the speaker, the former speaker, to have an affidavit or something like that. Yes. And then, Correct. dinala sa ombudsman. So, hindi nakuha yata yun No, but na report. it is Hindi clear ang AMLC ang may poder. Yes, of course. It is Yes, AMLC. AMLC po may poder. Yes, it is. Ay, yan po ba Subalit, applicable din doon kay Sara at kay Man Scarpio? Yes. Ganon din po yan. Ganon din po yan. Yes. Pero May fact-finding muna, preliminary investigation, bago ma-freeze. Subalit, ganito po yan ang endorsement po na nangyari ng ICI sa aking pagkakaalam ay hindi nila nirekomenda na to prosecute. Ang sinabi ng ICI sa kanilang For further further investigation. investigation Yun. na ang mandato ho ng Ombudsman under the Ombudsman Act is that they should do their own case build-up. Yes. Paano ginagawa yan? Nagkakaroon ho yan ng field investigation. Okay? Tsaka tapos ino-notify ho niyan yung kabilang, yung public official concerned para marinig nila yung panig ng kabila, no? Tsaka lang ho sila magkakaroon ng determination. Pero habang kahit na yan bago magkaroon ng preliminary investigation, pero mahalaga ho na magkaroon ng independent na fact-finding ang ombudsman and case build-up based on their own investigation. Okay. May question po si Congressman Mark Santos. Attorney, Opo. good morning po. Anyway, Morning po. is there a pending case against Speaker Romualdez sa Sandigan Bayan? Kasi I've been seeing sa mga Wala po. social media Wala. na pinail na Wala. ng case. So, Hindi, sa ombudsman lang. sa ombudsman Wala pa lang. po. Preliminary So, PI pa lang siya. investigation. Preliminary No, investigation. even sa pa lang. ombudsman po, it is not considered a complaint. It was a referral From na binigay ICI. From ICI. ng ICI. Opo.
So, It was a referral. In fact, due process klaro pa tayo, na sinabi, Tony. Oo, due process Ano po? pa. Oo. Yes, yun o dapat pagdaanan dahil ang mandato nga ng ombudsman is to conduct their own case build-up. To How- conduct their own investigation. So How about- ngayon, case build-up lang yan, attorney. Case build-up pa lang ngayon ang ombudsman eh. Okay. Nasa case build-up pa lang ho. In fact, hindi ko lang alam kung nag-refer na sila, kung tapos na yung case build-up at kung nag-refer na sila, nag-request na ng assistance sa AMLC. Bakit to ganon? Kasi once na ibigay sa AMLC yan, Anti-Money Laundering Council, ang Anti-Money Laundering Council, pag-aaralan din yung binigay ng mga dokumento, mga affidavit ng ombudsman. And they will do their own analysis and decide kung may probable cause. Okay? Probable cause, meaning, are there such events that will convince a reasonable mind that there was probably a reasonable mind that was probably a crime committed. So, attorney, ngayon, no? they will file petition sa Court of Appeals. Oo. Correct. Oo. Saka lang ho sila pwede mag-file. Bakit kung ganun yung proseso? Actually, Bakit ganun ang proseso? mas advanced as far as these things are concerned, yung freeze, the more advanced case is the case of BP, Vice President. Oh, yes. Kasi, nung pa yan nagkaroon na ng ano yan in the first impeachment. Ano nga ba po ba ang situation doon? Sinasabi kasi, ganito, ang intindi ko, attorney, kaya namin gusto kayo makausap, yung pera nandoon sa bank account ni Mans at unti-unting wini-withdraw. Correct. Isang buhos na inilagay doon ng pera at unti-unting wini-withdraw. Yun ang claim ng AMLC. Yes. On the other hand, doon sa salin ni Vice President Sara na dapat required, Joint. pati bank account ng iyong asawa ay kasama, hindi po nakadeklara yun. Correct. Ano Kasi po po, ba pag mga legal mag-asawa, implications nun? kasi po pag mag-asawa, you're counted as one. Ayan. Dahil community property ho tayo ngayon under the 1987 Constitution. Salin, 1987 family Code. Family rules, Family no? code, oh. Family code. So kahit ho, ang account ay nasa pangalan ng ni Mans Carpio, yan po ay tinuturing na iisa with Sara Duterte. Kaya ho, yung kung ano yung iskema na ginawa, kung paano yung transaksyong ginawa doon sa account ni Mans, parang yun ho ay iuugnay kay Sara Duterte. Yun. Gaya nung nabanggit ko, yan ho ay considered as one. Dahil Pero mahalaga sa akin, attorney, saan galing yung pera? di ba? Saan ang galing? Ito lang yung sweldo Kung mo. anong ginawa nila Bakit sa pera, pinili sa akin na? hindi, ano yun eh. Okay Pero na. attorney, meron akong itatanong sana yung sinabi niyong that account is one. Kasi may mga nangyayari din ho. Minsan kami ni Mrs. Di kami nagka-ayo sa isang bagay, ganyan. Hiwalay na kami, ganyan. Hiwalay na yung account. Hindi ba pwedeng ganon? Ganon din ho yun Dahil mag-asawa pa rin kayo, kasal pa rin kayo Conjugal no? Conjugal Okay. pa rin yung- Hindi ho, ngayon community property ngayon. Community, sorry. Absolute community. Community, Tama. yes. Hindi na Community conjugal. pro- Hindi na. Kahit hiwalay na, attorney. Kahit nahiwalay na, hanggat hindi kayo Kahit na may alam, girlfriend na. bawal ho yun. Pag may Bawal girlfriend mo ka yun. at mayroon din alaman yung bank account ng girlfriend mo, kasama pa rin yun. Hiwalay ho yun. Yung kanya na sa pangalan, kanya yun. Pero ang importante doon, in the case of, that's why yung sinabi ko na mas advanced yun, because nagkaroon na ng kay BP nagkaroon na ng findings noon pa. And then ngayon, inuulit-ulit ngayon yan. At saka ngayon, mas tinignan ng committee yung mga circumstances behind all of these things. Ngayon ho, napakalinaw na. Lumalabas Dahil na per tinago transaction yung pera di ba? Kasi nung first impeachment, hindi ganyan kasinsin pa may tanong pa rin ako. May tanong si Mark. Mark. Sige ho. Attorney, natapos po yung aming Committee on Justice hearing yesterday. If you will remember, siguro kung nandun po kayo, nanonood kayo, yung box na galing sa BIR. Okay. Oo, wherein nandun, hindi pumayag si Commissioner na Nabuksan. buksan yung box. Yes. Kung No, pwede records. lang dapat Records. in aid of legislation daw. Oo, Okay. sinasabi. So, ang ruling ni Chair, Kong Beatrix Luistro, na kailangan pag-usapan ng committee
kung anong gagawin dun sa back. So, in the future, meron pang mga future hearings tayo. But gusto kong kunin ang opinion ni Attorney Odi Bukoy regarding that. Kasi under the National Internal Revenue Code, there is a strict confidentiality clause ng disclosure ng bank accounts of taxpayers and private individuals because ito po ay naaabuso. Subalit sa tingin ko ho, ito ay exception to the rule. Like yung bank secrecy law, exception to the rule, cases of impeachment, cases of plunder, and so on and so forth. Right, So, palagay ko po nag-iingat lang ang Committee on Justice Yes. to make sure na tama yung kanilang gagawing hakbang para buksan yung mga kahon dahil may seal of confidentiality ho yan ayon sa batas eh. And once they have voted na this is an exception, then they can rule on that as an exception to the Internal Revenue Code. Naalala niyo, Hindi pa po ba nangyayari yung ganyan? Naalala Naalala niyo mo yung yung impeachment? envelope kay Erap? nung the impeachment Yun lang ang ni naging issue eh. Hindi President kung Erap. bubuksan o hindi bubuksan eh. Hindi nabuksan yun, ha? Hindi. By court order po pwede ang buksan. Ayun. Ngayon, May court as an order. exception, by court order, pwede yung buksan. Ayun. Pero sa palagay ko, itong ongoing hearing sa Committee on Justice, because this involves plunder, pagnanakaw sa National Treasury, I think this will fall under one of those exceptions. I see. Just like the bank secrecy law. Siguro yung Correct. impeachment, Dahil yung bank secrecy law, there's a strict rule on that, pero nabubuksan. Meron lang akong gusto linawan, yung conspiracy to commit plunder. Hindi lang plunder to. Nag-conspire kayo, nag-usap-usap kayo, nagplano kayo lahat para nakawin ang pera ng bayan. It's a new theory, is it? It's a new legal... Kasi plunder is plunder. Pero conspiracy to commit plunder, iba po yun. Para Wala akong ganong- conspiracy to commit murder noon. Wala sa riba. There is no crime, mawalang galang po, pero there is no such crime as conspiracy to commit plunder. Okay? There is just the crime of plunder, and conspiracy is a mode of committing plunder. Okay. Okay? Wala akong separate crime. Gaya ho nung nabanggit ni Ombudsman Rimulya, sabi niya, they're considering also yung conspiracy to commit plunder. Mali ho yun eh. With respect to former speaker, conspiracy to commit plunder. Ang krimen ho is plunder, but it was committed through conspiracy. But ang problema sa ganong teorya, yung conspiracy should be proven as if you're proving the crime itself. Yes. Okay? Okay. Parang you should prove conspiracy as if you're proving the crime itself. Na ang threshold Is for plunder. conviction in court is beyond reasonable doubt. Yes. Mahigpit po yung requirement doon. Mabigat Pero bago ma-file yung kaso ng ombudsman, dapat prima facie evidence that will prove a fact or prove the case with reasonable certainty for conviction. Yes. So, yun ho, ganun ko kasalimuot yung sitwasyon. Ganun ka-complex. So, attorney, if I may, so it will Opo. fall under the plunder case then. Conspiracy Plunder ho yan. to commit Pero there is no plunder. separate crime. The crime is plunder. The crime is plunder, You did but there is plunder no through a separate... conspiracy. Kasama ka din doon Yes. sa kaso na plunder. Tama kayo dyan. Yung plunder po, kailangan po ba element dyan, makita yung pera Marami. nasa iyo? Maraming Ganito po yan, Maraming- Ang plunder maraming is committed by an individual, ng isang public officer, whether acting by himself or in conspiracy. in conspiracy with others. Yes. Okay? To amass, accumulate, acquire ill-gotten Gotten wealth wealth. through a combination or series of overt or criminal criminal acts. action. Therefore, required yung or ill-gotten criminal. wealth. Kailangan patunayan na Yes, nasa iyo yung wealth. kailangan may ill-gotten wealth. Ayun. So, dyan may ho threshold papasok. more than 50 million. Kailangan po Amount- hanapin yung amounting- pera, attorney. Dapat 50 million or And above. above. 50 million or meron above. Ang isang naging issue diyan sa ALMC kahapon, I think, was itong the issue of suspicious Transaction. suspicious transactions. Suspicious. When you say who can determine that kind of AMLC lang.
AMLC po, What They is have dahil to meron be silang done to, ano eh, No. What the point is, anong basis Ng suspicion. ang laki. may parameters sila eh. May mga parameters, Ang guidelines. laki na you do not have the means to earn Kasi this kaya money. kaya tinanong yung executive director eh. Oh. Correct. AMLC. Ng ALMC. Anong ibig sabihin niyang suspicious Ah, accounts? if I may, Kung Jonathan, attorney and Kuya Joel, kasi may tanong dyan eh. For example, ikaw may-ari ka ng isang hardware, more than 500,000 ang dinideposit mo araw-araw. Oo. Kaya ba kitain ng hardware mo yun? Ang tanong ba, Ayan. suspicious ba yung more than 500? Kasi more than 500, inire-report ng discretion pala ng bangko yon, attorney. Yes. Kung araw-araw, hindi suspicious kung talagang pumapasok sa sales mo is more than 500,000. Pero yung Mandato. 10 milyon, biglang matagal, magde-deposit ka na naman ng after 15 days na, yun, I think, paano Hindi i-qualify regular. yun? Paano tama sinasabi ni attorney, yung parameter ng AMLC, malawak yan. Kasi sila yung magbo-monitor There was talaga a sudden niya. surge of construction activity in the area. Oo. Baka namang ghost yata yan. Ano po Iliwanagin ang ko, ano? legal significance naman ni Saldico? Hindi, yung suspicious muna. Because Suspicious na. that's Okay. going to be Bago natin critical yun pag-usapan eh. si Sandy ko, Suspicious yung Transaction. muna. Yung transaction. At ang Okay. threshold amount po, hindi ho more than 500,000. It is 500,000 or higher. Or higher. Okay. Oo. 500 or higher. Halimbawa ho, yung gamitin natin na halimbawa yung sa inyong senaryo na hardware nagre-report nagdideposito ng 500,000 A day. or more in a single transaction. Number one, hindi ho discretionary sa bangko whether to report or not. Mandatory, Mandatory na i-report. Nako. Tinatag ho yan. Land Bank, makinig kayo. Resumption of regularity rate. Tinatag ho yan. Inire-report sa AMLC yan. Automatic. Attorney, automatic. Automatic yan. Walang Reporting, discretion yan. Paano ho naging suspicious? Bakit araw-araw may 500 ka tapos o kaya biglang may spike? May spike Yes, in the deposit. Normally ho, ang ginagawa ng bangko, tinatanong yung depositor, saan ho galing to? Saan galing? And then, ilalagay nila yun. Ilalagay nila, they will take note of that. Okay. And then they will monitor it, they will track it. Okay? Minsan nga, humihingi pa sila ng kopya ng... hindi, may binenta ako na property. Oo. Minsan ho, Deed of tatanungin, sale. pwede ho ba makakita ng invoice o kopya Deed ng of sale, kontrata? yung mga properties. Yan, hinihingi ho yan. Ganun Right. kahigpit yung monitoring. Kaya pag ang AMLC ang nagsalita, credible. Dahil yan ang trabaho nila to monitor and to analyze and to report. Ang kahapon ng revelation, nagtugma-tugma yung mga Correct. ni-reveal ni former Senator Sonny Trillanes. Shoot lahat. Nung 13 transactions. Oo, na-reported. Shoot lahat ng AMLC? Yes, Hindi, Shoot delete lahat. nyo ng AMLC sa kanya. There's no other way he could find out. Hindi, but I before don't pa. believe na No, but- gano'ng kagaling si Trin. Hindi, Kuya Conrad, pero ito before. The last before pa? administration yan. Before the campaign pa yan. Sinasabi niya na yan. Yes. There oo. was a whistleblower, Ni-reveal niya, sabi niya. whistleblower. There was a oo. whistleblower. Tapos So yun na nga, kinonfirm sino lang, yung oo. whistleblower? AMLC. Hindi, may pangalan siya pangalan sinabi. siya. Oh, may Paano mga- niya malalaman nitong taon to? Kung Yun, ano yun, mga yun, yun internal ang yun. transaction ng Oo. AMLC, kung hindi AMLC yan nag- Malapit daw sa dating Pangulo. Ayan. Rodrigo Duterte. Ay, Yun ang whistleblower sinabi ni niya. Sonny Trillanes. Hindi, pero Accounts. ang importante doon yung nagtugma. Ay, Yun ang Correct. yun ang importante doon. Paano hindi magtutugma isa source? Hindi. What does that mean? Because this is in the context of the impeachment Okay. So what does that mean kung nagtugma yan, halimbawa, attorney? There's ground. Hindi, ang May magiging- substance, will that particular information be used for purposes of having this the grounds for impeachment rise to that level of an Yes. impeachable offense? Pagtutugmain ho, pagtutugmain yung findings ng AMLC, pati yung
mga nakalahad sa affidavit ni Sunny Trillanes together with all other pieces All of other evidence. pieces of Okay. evidence. Yes, dapat holistic ang approach dyan eh. Approach, yeah. Hindi Hindi pwedeng isa lang ang nagsabi, insulated. ay ayos na. Kaya nga ang Pero baka ganyan din ang mangyari sa flood control, attorney. Sasabihin nila, si Saldico raw, importante siya makauwi rito para ibulgar lahat. Isa lang ang Well, source nun. Mabuti po yon. Kung uwi saldi ko, panunumpaan niya yung sinabi niya Yeah. noon. yes, And patutunayan niya. Na mayroon talagang Okay. ganon. May nangyari. Hindi pwede kasi, ganito ho yan, ayon Okay. sa Supreme Court, sa maraming desisyon, hindi porke may isang whistleblower na sangkot at magtuturo, ay tatanggapin. Walang corroboration. Okay? Okay. Dapat yan lahat, yung sinabi niya, dapat may May corroboration. corroboration. Ayun. Not only by testimonial, credible, and positive testimonial evidence, and documentary Documentary evidence. evidence. Okay. Like in the case of Saldico, marami siyang sinabi. Itinuro niya si Presidente, itinuro niya si former Speaker Martin. Pero, apart from that, wala. Si Cheese hindi niya tinuro. Si Cheese, hindi Cheese ko maalala. silang dalawa yung small committee sa BICAM. Sila yung tinuro ni former speaker ngayon. Teka muna, attorney. Selective. Huwag kayo aalis ha. Tuloy-tuloy tayo. Hanggang alas 10 tayo. Kung maaari po, may oras ba kayo? Meron po naman. Okay. Para Magbe-break sa inyo, muna tayo. para sa inyo, Karambola. meron. Opo. Thank you, attorney. Karambola, Thank you. Channel 23, DWIZ 882, 9:33 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Mahal na ng pamasahe! Sa aeroplano! Naku po, paano kaya yan? Magbabalik po ang Karambola. DWIZ 882. Aliw Channel 23, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, at ang ating special for the day, Mark Santos. Ako po si Conrad Banal. Ini-interview natin si Attorney Odi Bukoy, sa pong human rights lawyer, tungkol dito sa mga legal issues. Diyan sa impeachment, diyan sa kaso ni Martin Romualdez, diyan sa pagbabalik ni Saldico. Meron nagpapatanong po dito, attorney. Good morning ulit sa inyo, attorney. Good morning, uli. Yan daw po bang whole departure order? Ano po ba kalakaran dyan? Ano mga legal issues dyan? Kasi meron ng whole departure order kay Martin, Ito pero po, kay Sara wala. Oo. Ayan. Ano po ba ang Wala. mga requirements dyan? If I may, parang ibang wording nito. Precautionary hold. Ayan, Precautionary hold. May order na ba ang Sandigan Bayan dito? Does that exist? Oo, parang Wala, may... wala po ba? pa order I'm not sure, Wala Oo. pang order ang Sandigan Bayan. wala pa po. Ang precautionary hold departure order ho, normally, in general, may tatlo klase yan eh. Lookout bulletin, hold departure order. Ilbo. Oo. Oho, ilbo. Ang hold departure order pag may kaso na. And ang nakaka-issue lang yan ang husgado. So, Court, subalit, nagkaroon na ng innovation, yung precautionary hold departure order, na habang under preliminary investigation, pwede nang mag-apply ang prosecutor kung DOJ or ombudsman, kung public official ang involved, ng precautionary hold departure order kung may preliminary investigation na. PI. Ang tingin ko dito, premature na mag-apply sila ng precautionary hold departure order sapagkat wala pang preliminary investigation eh. Yung kay Speaker Martin Romualdez, wala pang preliminary investigation. Wala pa nga eh. Hindi pa siya pinagko-comment. Like I said, case build up pa lang sila. Nagki-case build up pa lang. Kaya I think premature ho ngayon na mag-apply ng precautionary hold departure order. Ayun. Number 1. Number 2, flight risk ba itong individual na ina-applyan nila ng hold departure order? Like former Speaker Martin Romualdez, is he a flight risk?
kung maalala ninyo, ayon ho sa balita, nag-apply siya ng Medical. ng permit to live from the Singapore to daw, travel from the speaker, Speaker, kay Speaker Deet, na pinagbigyan naman. Okay? Subalit, hindi naman niya kinakailangan humingi ng paalam sa ombudsman para makalabas siya. Pero nagsabi siya, ayon sa news, no? And hindi siya pinayagan. Unang-una, wala ho sa poder ng ombudsman na harangan, hadlangan yung pagbiyahe dahil nga, number one, it was just a bulletin. Wala pang whole departure order. Ayun. Pero in good faith, ayon sa balita, nagpaalam siya at sinabi naman ni ombudsman, hindi niya pinayagan. Okay. And therefore, Pero tama hindi po nila yung kinontent. sinasabi ng Malacanang na pwede lumakad si Vice President Sara Duterte papuntang Yes. Europe. Wala pa rin siyang precautionary whole departure order. So, yun. Oo. Kaya there lies the difference. Correct. Oo. Kaya po Yung may in the case of- nagsasabing parang hindi patas, hindi pwedeng umalis si Martin, pero pwedeng umalis si Sara. Correct. Magkaiba po pala Magkaiba yung yan. issue. Ayan. Magkaibang issue eh. Ito, kung tutuusin, parehong wala pang under preliminary investigation eh. So, pareho yan dapat payagan na lumabas. Like ito, ang kanyang rason is for medical reasons. Dapat payagan yan. Pero in good faith, nagsabi siya, and sinabi naman ni Ombudsman Remulla, hindi ka pwede umalis. Sinunod pa rin niya. Because he was acting in good faith, I think. Pwede po ba mag-state witness daw si Saldico? Malabo ho yan. Dadaan siya sa Malabo. butas hindi lang sa isang butas ng karayom. Sapagkat, para ka maging state witness, dapat, number one, you offer testimony, direct testimony, Okay. to prosecute the case. Number two, there is no direct evidence. Number three, you do not appear to be the most guilty. Okay? Number four, lahat na sasabihin mo can be corroborated in all material points. And number five, dapat you have not been convicted of a crime any involving moral Yeah. turpitude. Turpitude. Patay siya dyan sa particularly that he appears to be the most guilty. Pero He appears to be the makakatulong ba most- siya sa mga kaso? Kung sakaling Well, maiuwi siya. Pwede siya makatulong, pwede siya makasira. Ayun. Dalawa, no? Pwede siya makasira. Pwede siya makatulong, makasira, makadivert. Ay, makukuha pa ba natin, attorney, yung pera? Well, ibang usapin yan. Ibang usapin niya, Diyan ho- tama. Diyan ho papasok yung AMLC. Yung pag-apply nila ng freeze order, yung to prevent dissipation and loss of the illicit funds. Kuya Conrad, yung restitution, no? Sinasabi, correct. no? Kagaya nung ginagawa ngayon sa mga district engineers. Halimbawa, ang mga halimbawa ko kasi, yung sa nalalaman ko, yung bank account demands, isang buhos na deposit yun. Bilyunan. Isang buhos na deposit. Unti-unting kinuha. Ayon sa Tandahan. AMLC. So, ibig sabihin, kailangan hanapin ngayon ng AMLC. Saan napunta pumunta yun? yun? Saan pumunta yun? Ganun po ba, attorney? May bank trail, may trail yan. Paper Pwera na trail. lang kung hindi na uli pumasok sa banking system. Ayun. Kung winidraw na, itinago na, hindi na pinasok sa banking Oo. system, Cash na, hawak mahirap na na. mag-trace. Hawak na nila. O nailabas. Nailabas Pero na mananagot Pilipinas. pa rin siya. Mananagot pa rin siya. Kaya Sapagkat nga- pag- Anong pag- pananagutan? yung- Pag ganun, attorney, So, anong pananagutan niya kung sakali? Hindi naman siya impeachable eh. Taxes, Hindi. BIR. Ah. BIR, oh. Al Capone. Gaya Style, sinabi ko, oo, iisa oo, sila oo. eh. Ang bilang nila ni Sara, iisa eh. Oo. Kung hindi mamakita yung pera, ang pwedeng habulin dyan, yung mga ari-arian Yes. Properties. or proceeds of the crime. Oo. Yun ang... So, yun pero ang- mas mahirap yon dahil maghahalongkat ka ano yung mga ari-arian na pinuntahan ng pera. Yung po And bang then you have to go AMLC through- kayang habulin abroad? Yes, Ah, through international cooperation. We are signatory eh. Ang Pilipinas is signatory Oo. to anti-money laundering treaty. Anti-money Parang laundering. kailangan mahanap muna. Oo. Eh kung hidden Hindi, wealth. ma-identify mo. Ma-identify mo muna yung mga ano. Mark. Anyway, attorney, kagaya nung binanggit ko po kanina, no? Kung pumasok po mga 700 million pesos, dapat po nagbabayad din ng mga buwis. Kung saan, Tama. opo, yung income na
At yan siguro doon nga sa boxes na Kaya mahalaga yon. mahalaga. Oo. Kaya mahalaga Kasi yung sa BIR doon records. talaga natin matitrace kung Kung ano saan, nangyari, kung ano, saan ang galing yung pera, saan ginastos. At nagbayad Oo, pa. oo. At saka, manganganak pa yung kasong yan. Hmm. Misdeclaration of income tax. Ayun. Yes. oo. Papasok pa yan. That's a criminal offense. Criminal Ano? offense. Criminal Another offense po criminal. yan. Kasi, Oo. kung naalala nyo sa ating individual ITR, individual yes. tax return, Tax return. meron tayo sa ilalim na pinipirmahan that we swear to the Yes. truth and authenticity. Tama. So may papasok na falsification pa, public records, oh, public records, documents. So, Manganganak pa yan. Ang dami pala nitong pupuntahan ko sakasakali dahil nagtugma na yung AMLC records at saka yung sinasabi ng complaint pag ganyan. So ang dami pala pang pupunta nito na all of these essentially are criminal in nature. Ganun ba Tama. yan? Maraming abogado ho ang magiging in demand dyan. Hindi. Hindi. The Iba't reason ibang why- kaso yan eh. Kikita ang Marami. legal Hindi. profession. Kasi Madami hong mai-involve na abogado, papasok yan. Hindi, Yung mga tax lawyers. kaya ko tinatanong ito, Attorney Odi, sapagkat Opo. papunta ito doon sa issue nga ng impeachment and conviction eh. Yun nga yung workout eh dito. Kaya nga itong ginagawa ngayon ng House kasi ang understanding namin ngayon, nagbotohan na yung House Committee on Justice na buksan yung box ng BIR. Parang kahapon, if I may, no? Lay on the table yata yung motion ni Kong JJ Suarez. Lay on the table. So pag-uusapan siguro. Anyway, may another. Hindi, nagano na. Nagbotohan. Nagbotohan na. Nagbotohan. Sa committee. Pero sa tingin ko, kahit na hindi mabuksan yan, kahit na hindi buksan, the Committee on Justice has enough to impeach. At this point in time, you think so? At this point, they have enough to impeach. Ganun ba? Ngayon, yung recovery ho, hindi yung recovery of this plundered money and assets, hindi ho yan magaganap sa Senado pag na-convict. Kinakailangan mag-file ng panibagong appropriate kaso Sa court. information. Yes. And that will take 40 years or 50 years. So sa tingin nyo at this point, attorney, enough na yung ebidensya to rise to the level of impeachable offenses? Kung Ganon? Jonat, if I All may, you no? need, To correct, I no? think ito, Attorney Odi, as of if I now, may, no? all you need is Mark. one. There is already, meron ng decision all you need actually is yung one. Justice Committee na To file. To file kasi pinagbotohan na yung substance lahat eh. So ito Hindi, parang kasi, clarificatory hearing na lang itong ginagawa ng Justice Committee. Parang nire-reinforce na lang kumbaga sa kaso probable cause, 'di ba? Oo. Pupunta na sa plenary. Oh yes, oo, kaya Yan, uma-attend yan ho ako kasi- pinag-aaralan ko yung proseso eh. Oo. Mangyayari ho dyan, after these hearings, maghahanda ng report ang Committee on Committee Justice. report. Oh. Committee report. Paano kung Magbobotohan. mag-resign si Vice President Sara, attorney? Di tapos na yung Tuloy issue. pa rin. Tuloy pa rin. Patuloy pa rin. Tuloy pa rin, Correct. why? Eh di ba ang purpose ng Bakit to? impeachment matanggal siya sa posisyon? Matanggal and to perpetually disqualify from holding public office. What if she resigns? Oh. And then ituloy pa rin yung presentation. Ganon? Yes. And tuloy that's pa for the kasi dalawa yung disqualification. magkaakibat for yung the penalty. perpetual Alam mo, disqualification. maganda yung Perpetual sinasabi ni disqualification. Attorney Odi. Ganon? Pwede Kasi, pala yun, ano? Oo. Kasi, Yes. Kahit na mag-resign, hindi, kasi ang Kahit na sinasabi ng mag-resign. ibang mga abogado, Abogado ba yan o hindi, meron? pag nag-resign, meron. that's it. Finish. Kailangan i-review Oo, natin yung oo. rules. Hindi, sabi niya, Mag-review ako sa Tony, rules sa impeachment. yung perpetual Kasi, disqualification. Kung titignan natin yung provision on impeachment ng Constitution. Opo. Okay? In case of conviction, the convicted public official should be removed and be perpetually disqualified. Resignation is not a free ticket. It is not a free ticket for you to run again. Kasi this is moral capacity to rule. Kung nakita mo na plunderer, kinundik, Tama talaga. Moral ika-qualify mo pa rin rule. ba na tumakbo?
No, but Dapat the, yan, kahit barangay tanod, hindi ka na pwede. no, but the issue is, ganito, will the Senate convene kung halimbawa nag-resign siya Yes, after I think the Senate should convene. They should so convene. that will become an issue. It will be an issue, but I think there are strong reasons to sustain it. Aha. Kasi pag Dahil merong kaakibat na na provision sa sa konstitusyon. Opo. Removal and perpetual Conviction. disqualification. Otherwise, the process of impeachment to weed out corrupt officials or misfits Magiging ano na yun. is Wala. defeated. Pero So free ticket, you get a free ticket, free pass. Magiging- I'll just resign and then run again. Yeah, magiging neutered yun pag ganun. Useless yung impeachment. Useless. The yung impeachment process itself becomes will be neutered. neutered. Pero Correct. attorney, Pwede ba- if I may, it will be based on the rules on impeachment on both houses of Congress. Hindi ko nga na, buti binanggit mo yan, attorney, hindi ko na-review yung sa rules ng impeachment. Wala Kung yan. mag-resign na yung impeachable sa rules. officer, wala. Wala doon sa Silent rules. ang rules ng Senate rules ng impeachment, Senate ang House rules on impeachment, they're silent. Okay. May Pero sisingit sa... you cannot go wrong if you go by the Constitution Ayun. You cannot go wrong if you follow the Constitution. Pero marami Ano yan, Joel? magpo-question. On a separate matter, attorney, yung the Supreme Court, gusto kong talakayin sana ito bago mawala ng oras. Supreme Court directed President Marcos to submit his comment within 10 days on the petition seeking to compel him to undergo a physical and mental examination including a hair follicle drug test na kinatutuwa ng ilang sektor. What do you think about this? Anong ano nyo? Si kaya yan yung kay Bebot Alvarez. Oh, Okay, ito merong tinatawag na sub judice rule Yeah. na like kami, abogado, we cannot comment on a pending matter in the Supreme Court when it comes to the merits. Sub judice, Okay? no? Number one. Number two, I would like to emphasize lang that there is no law requiring the president, to president, submit himself To any- to a mental or a drug test. Wala hong batas na nagre-require Kaya that's a gray area. ayos. Gray area ho yan. So, if Kasi ang Supreme Court natin, attorney, if I may, masyadong pakilamero na Juristocracy. if you Juristocracy na nangyayari dito Juristocracy, sa atin oo. Hindi, but if you were the President's Counsel, what can be your guidance? If I was the President's Counsel, just Yes. comment. Comment lang naman Comment Comment lang. lang. Okay. File your comment. By the mere fact na pinaano ka ng comment, interpret na ng publiko yan, ay, drug addict talaga to. Ganun Hindi Papunta ka na naman- doon Yan sa ang ganun implication yan papunta sa ganun. Alam mo, hindi na tayo dapat magpakababa sa mga issues Sa mga na ganyan. ganyan. No? Sa mga ganyan. Kasi But yung anyway, iba- siguro parang administrative lang naman sa Supreme Court yan. Kaya, Hindi, kailangan yung- lang ni Bebot Alvarez gumawa ng issue. Kasi Kasi yun yung yung- papel niya sa... Sa buhay at this point. sige, attorney. Kasi, sabihin mo siya. kasi ganito, in the first place, ano ho ba yung rason kung bakit niya final yung petition? Is it based on material facts? Is it based on... Chismis? Is it evidence-based? Or marites lang yan? Bali-balita. Attorney, Kasi kung marites lang yan, kung bali-balita, ano yung basihan nung petition? Eddie Wow. Hindi ba? Sabi nga nila, Eddie Wow. Oo. Hindi nga. Kaya nga sinasabi kong Supreme Court, sometimes it oversteps its It's bounce. bounds. Pero siya pa rin ang pinaka-supreme eh. Yun nga masama sa nangyayari dito. Kaya mga abogado, supreme pa rin eh. Pero sa tingin nyo, papasok tayo sa isang yugto ng ating kasaysayan na dadami ang gagawin ng mga gagawin ng mga abogado. abogado. Kikita raw. Kikita. Professional. Magiging busy ho. Maraming salamat, attorney. Sana Thank you very maulit much. natin po. Galing, galing. Malinaw po na liwanagan ang marami dyan sa mga paliwanag Hope to nyo. see you soon, attorney. Yan po si Attorney Odi Bukoy, isa pong human rights lawyer. Magaling si attorney. Magaling. Marami tayong napag-usapan ngayon sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Mark Santos, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Andito na po siya, tuwan-tuwa din Yan. sa usapan natin.
Ang ngiti, magmula kabilang tenga hanggang doon sa Yes. hanggang Shaw Boulevard. Pero, pag pinaalala natin ang bangos dyan, hindi Ang bangos, hindi bangus to nangingiti eh. yan. Hindi bangus to eh. It's tuna. Tuna. Tuna ito. Daryl Justin. Sa Ronda, Pilipinas. Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay